Yung chairman ng Blue Ribbon Committee, kahit sino pa pwede. Maliban na doon sa mag-chair niyan, yung inaakusahan na involved sa corruption. Kahit na sino pwede, basta kailangan wala kang mantsa sa katauhan mo na ikaw ay inaakusahan, na ikaw ay kasama sa mga nagnakaw ng pera ng bayan. Kasi mawawala ng kredibilidad ang investigating committee kung ang namumuno nyo dyan, siya isa sa mga inaakusahan. Ganun lang yan. It doesn't matter to me whether the one who presides it is a member of the minority or the majority. What is important is one who presides that is untainted with accusation of corruption. Otherwise, walang mangyayari dyan. Kalokohan lang yan. Wala akong problema dyan. Alam mo, pag nagsasabi ka ng totoo, kahit sino mag-iimbestiga sa'yo, hindi ka magkakamali. Magkakamali ka lang kung nambobola ka. Lumilika ka ng istorya. Kaya ako, confident ako dyan sa mga marinong yan na nagsasabi sila ng totoo. Kaya kahit sino pa mag-imbestiga sa kanila, lalabas yung katotohanan. Kasi sila mismo ang involved. Sila mismo ang nagkwento. Saka ulitin ko yung mga marinong yan, binavalidate lamang yung sinabi ni Saldico. Si Saldico nag-umpisa niyan Sinabi niya na nag-deliver siya ng pera kay presidente at kay dating speaker. At itong mga tao niya, binalidate lang na totoo. Di ba? Paano mo sabihin nagsisinungaling si Saldico? Siya naman talaga ang involved. Kaugnay sa mga perang yan. Kaya ako naniniwala na yung mga marino nagsasabi ng totoo. Unang-una, natapos na rin yung circus nila. That's number one. Sapagkat siyang alam po ninyo, yung mga pabida-bida ng mga bawat isa sa kanila, sukundel, ay hindi matatakasan ang katotohanan na talagang lahat sila naging palpak sa mga tungkulin nila bilang mga senador. Hindi naman kasi aabot yan kung from the very start, gaya ng sinabi ko ng ilang araw na, dapat kasi wala na mga partidista, wala na mga majority, wala mga minority. Ang mahalaga, ang bawat senador, gaya ng sinabi natin dito sa programa ito, noong isang linggo pa, maging independent na kasi kayo. Kung ano na lang ang nasa inyong damdamin at isipan, kung ano yung tama, maging maprinsipyo kayo, yun na lang. Huwag na kayong magpapahikaya, huwag na kayong magpapatakot, huwag na kayong magpapadala sa mga may hawak ng kapangyarihan. Dahil kung trabaho lang, aasikasuhin nyo, hindi kayo magkakaganyan. Kaya na sinabi ko sa inyo, ano bang pinumpisa ng gulo nila? Pinumpisa ng gulo sila, nung dumating si Senador Bato, nagkaroon ng balasahan. Pagkatapos, nung umalis siya, para mawala ng quorum, itong grupo ng kabila, nag-walk out na mali. Hindi ba? Mali yun. Mali, ba't ka mag-walk out? Para lang matanggal ang quorum. Ibig sabihin, sa inyo rin magtrabaho. Ibig sabihin, namumuliti ka. Ito namang Senate President na bago, sa halip naman na pinaaresto niya na lang para magkaroon siya ng quorum, ang ginawa niya naman, kasama yung grupo niya, gumanti naman. Nag-boycott naman, na mali rin. Hindi po ba? Kaya circus ang tawag ko sa kanila. Marami tayong kaibigan dyan. Pero talagang hindi po pwedeng hindi mo sila punahin, hindi mo sila dapat na pagalitan na parang mga batang naglalaro, mga anong tawag doon? Mga pasaway. Naging pasaway sila lahat Kaya puro kalokohan. Tapos sabi nung isa sana raw, nakita yung nagtatrabaho siya, Sus Mariosep. Kailangan matao makita nagtatrabaho ka, dapat kayo, kahit na walang camera, nagtatrabaho kayo.
Araw-araw kayo dapat nagtatrabaho. Binabayaran namin kayo, kami mga taxpayer. Puro politika. Nagpadala kayo kay Presidente Marcos Jr. kasi. That's the short and long of it. Ayan. Ang lahat ng yan, hindi mangyayari yan kung hindi kayo sumunod sa kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. Yung karamihan sa inyo. Kasi siya nagsimula ng lahat na yan. Dahil gusto niyang manatili sa kapangyarihan beyond the term of 2028. So, ano ginawa niya? Pinares si Duterte, pinatapos sa The Hague. And then, ang ginawa niya, in-initiate niya ang impeachment ng mga kalyado niya, kay Inday Sara. Ang daming ginawa. Pinakulong si Kibuloy, inatake ang QJC. Kadami-dami. Pagkatapos, yung impeachment na yan, di ba? Obvious na obvious eh. Eh kayo naman, sunod naman kayo ng sunod. Yung mga tunay na mga deprinsipyong kagaya nila Robin Padilla, nila Bongo, nila Bato, syempre, hilal lang sila. At yung iba pang mga kasama nila. Pero, dahil nga, pinabayaan ninyo na makontrol kayo ng Malacanang, ganyan na nangyari sa Senado. Kaya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, kahit sino pa pwede, maliban na doon sa mag-chair niyan, yung inaakusahan na involved sa korupsyon. Kahit na sino pwede, basta kailangan wala kang mantsa sa katauhan mo na ikaw ay inaakusahan, na ikaw ay kasama sa mga nagnakaw ng pera ng bayan. Kasi mawawala ng kredibilidad ang investigating committee kung ang namumuno nyo dyan siya isa sa mga inaakusahan. Ganun lang yan. It doesn't matter to me whether the one who presides it is a member of the minority or the majority. What is important is one who presides that is untainted with accusation of corruption. Otherwise, walang mangyayari dyan. Kalokohan lang yan. In the first place, kung nakikinig kayo sa ating programa, lahat ng mga nakikinig, kasama ka na Carlo, hindi ba ang advocacy ako ay libre? Libre ang edukasyon, libre ang health, libre ang hospital, libre ang doktor. Dapat libre na yan. Ang mga promissory note, kalokohan yan. Ninanakaw lang ang pera ng bayan. Di ba sabi ko sa inyo, kung ako lang ang presidente, di ba sabi ko sa inyo, yung 13 trillion na budget, dapat ang kalahati nun, ibigay sa edukasyon. Libre lahat, pag-aralin ng lahat ng mga Pilipino. Para yung mga elektorado, magiging matalino na, hindi na mabukas sa pananakot, sa impluensya, sa mga kalokohan, na pangako ng mga politiko. At yung, di ba sabi ko, yung 1/3 ng 13 trillion ilagay sa health, libre, dapat libre na yan. Kalokohan niya, hindi na kayang-kaya natin eh. Ninanakaw eh. Pero trillion ang ninanakaw. Paano yan? Kaya sabi ko, kalokohan lahat yung mga pinag-uusapan nyo. Gumawa kayo ng batas na libre lahat. Kaya natin yan. Talagang dapat maging independent lang yan. Di ba? Isang linggo pa sinasabi, whether sa impeachment yan, o whether sa sesyon na pinag-uusapan ng mga panukalang batas, dapat talaga independent. Wala na yung mga majority, mga minority. Yan dyan nag-uumpisa ang gulo. Yan din nag-uumpisa ang korupsyon. Kaya independent dapat lahat. Now, with respect naman dun sa sino ang magpipreside. Yes. Sabi nila, pag-uusapan daw nila na baka iba na. Ano ba sinasabi ng konstitusyon? Kung ano sinasabi ng konstitusyon, hindi nila pwedeng baguhin yun. Ang nakalagay sa konstitusyon, Chief Justice, pag ang lilitisimo ay ang presidente ng bansa. Di ba? Kalagay yun sa konstitusyon. Now, paano kung vice president? Nakalagay doon, in all other impeachment cases, including the vice president, the Senate president leads the proceedings. O, edi maliwanag.
ngayong presidente ng Senado, paano mo babaguhin yun? Babaguhin mo ang rules mo. Senado rules lang yun eh. This is the Constitution. What the Constitution says will prevail. Kaya hindi pa pwede yun. Kung yan ang nakalagay sa saligang batas. Bakit sila mag-uusap pa kung ano? Hindi naman problema yan na hindi abogado eh. Actually, marami namang abogado dyan. Marami namang may mga abogado rin sa Senado. Meron ka namang mga legal consultant. O hindi ilagay mo sa tabi mo para kung si Senator Gatchalian ang mag-be-precise. Kung medyo may legal question, hindi tanongin niya yung kanyang consultant. Yung nasa tama siya. Madali lang yan. Ang mahalaga dyan, kung anong sinasabi na sa ligang batas, sundin nyo. Tapos ang usapan. Alam po ninyo, wala na. Ako nagtataka ako. Kung magtataka pa kahit na sinong mamamayan, kung bakit ganyan ang takbo ng ating pamahalaan. Kasi nga, hindi nga sinusunod ang saligang batas. Hindi pinatutupad kung ano ang nakalagay sa batas. Nakalagay sa batas. Ang presidente ay kinakailangan magsilbi at bigyan ng proteksyon. Anong ginawa niya? Hindi na tayo lalayo. Anong ginawa niya kay Presidente Duterte? Nilabag niya ang saligang batas. Sapagkat pinaaresto niya, pinakulong niya ang isang mamamayang Pilipino, akusado ng krimen dito sa Pilipinas, ng kapwa niya Pilipino, at pinalilitis niya sa dayuhan. Hindi ba labag sa batas yun? Marami. Yung lang impeachment ni Inday Sara, wala namang ground, puro mga imahinasyon. Politika lang. Madalit sabi, wala sa aking pagsusuri na presidente natin ngayon. Karamihan, ang ginagawa niya ay labag sa saligang batas. Meron din naman pagtupad, pero mas marami ang paglabag sa batas. Dahil kung susundin mo lang ang saligang batas, sabi nga ni Presidente Duterte noong mga panahon, pag nag-aaway-aaway niya sa kabinete, sabihin niya, just follow the law. Sundin niyo na lang ang batas. Tapos ang usapan. Pero hindi. Ang ginagawa nila, yung batas, iniinterpreta niya na pabor sa kanila, sa kanilang interes, sa kanilang kapakanan, at hindi sa taong bayan. Yan ang ugat ng lahat ng kalokohan, ng kabalbalan, ng kawalang-iyaan, ng pagnanakaw dito sa ating pamahalaan. Ang hindi pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap, ng mga nakararami sa ating mga bayan. Kaya ako ever since sinasabi ko, pag ang pamamahala ng bansa ay bigo, isa lamang ang itutukoy mo, ang presidente, kapag siyang may hawak ng kapangyarihan. Hindi mo maaaring sabihin, hindi ko alam yung ginagawa ng iba pa. Bakit ako biniblame? Ikaw ang presidente. Hindi ba? Hindi naman gagalaw yan kung walang kang pagsangayon. So, yan. Ang masasabi ko kay abogado, alam mo, nagkaroon ng mga pagdududa dahil may mga pahiyaw ang mga kliyente mo ng isang bagay pagkatapos umatras. Madalit sabi, hindi ka naging maingat sa paggawa mo ng mga affidavit nila. Kasi ikaw ang abogado, dapat inalam mo kung yung sinabi nila, naintindihan mo ba? Kung naintindihan nila, para nang inilagay mo sa affidavit nila, hindi ka nagkakamali. Kasi ikaw ang abogado eh. Ikaw, hindi naman sila ang gumawa ng sworn statement. Sila nagbigay ng payag sa'yo. Ikaw, ilalatag mo ngayon sa wikang Ingles ang affidavit. Pag ikaw ay pag hindi ka naging maingat, baka yung sinabi niya, mali-intindi mo, inilagay mo sa affidavit. Kaya ngayon, pag medyo nagkaroon ng inconsistency, palitan. Kaya nagkakaroon ng mansa tuloy. Kaya maging maingat ka, kumpanyero. You better be very careful
pagdating sa paggawa ng mga sinumpaang salaysay ng mga kliyente mo. Kasi ako naniniwala ako sa kanila. Batay dun sa mas maraming mga pahayag nila, ebidensyang nakita ko. Pero pag ikaw bilang abogado nila, nagkamali ka ng inilagay na pahayag nila na mali ang intindi mo, ay talaga magkakaproblema kayo. Yan ang nasasabi ko sa iyo. Wala akong problema dyan. Alam mo, pag nagsasabi ka ng totoo, kahit sino mag-iimbestiga sa iyo, hindi ka magkakamali. Magkakamali ka lang kung nambobola ka. Lumilika ka ng istorya. Kaya ako, confident ako dyan sa mga marinong yan na nagsasabi sila ng totoo. Kaya kahit sino pa mag-imbestiga sa kanila, lalabas at lalabas yung katotohanan. Kasi sila mismo ang involved. Sila mismo ang nagkwento. Saka ulitin ko yung mga marinong yan, binabalidate lamang yung sinabi ni Saldico. Si Saldico nag-umpisa niyan eh. Sinabi niya na nag-deliver siya ng pera kay presidente at kay dating speaker. At itong mga tao niya, binalidate lang na totoo. Oh. Di ba? Paano mo sabihin nagsisinungaling si Saldico? Eh, siya naman talaga ang involved. Kaugnay sa mga perang yan. Kaya ako naniniwala na yung mga marino nagsasabi ng totoo. Maaaring, gaya na sinabi ko kanina, maaaring merong mga pahayag na parang may contradiction. Eh yun, hindi niya nakasalanan yun. Kasalanan ng abogado yun. Hindi niya pinakinggan yung mga pahayag ng kanyang kliyente. Gaya ng sinabi ko sa mga nakaraang program, pag merong akusasyon sa iyo ng isang gawaing iwali, dapat maging masaya ka kung ididimanda ka. Kasi kung hindi totoo, lalabas at lalabas ang katotohanan, hindi totoo. Kasi kahit anong paliwanag mo, pag ikaw ay dinimanda dito sa ating bansa, pag inakusahan ka, guilty ka kagad eh. Kaya mahihirap talaga mong paliwanag. Saka, gaya na sinabi ko, yung abogado, pag nagkamali talaga ng inilatag sa affidavit ng kanya mga kliyente, kawawa yung mga kliyente, lalabas sinungaling. Kaya ang abogado talagang maselan na tungkulin yan, maging maingat. No? Like yung sinasabi ni Garcia, dati 4 lang ang maleta. Ngayon bakit isa na lang? O di para may contradiction na nga naman. Kaya yung gumawa ng affidavit, baka na isa nagkamali. Baka sinabi sa kanya, 3 o isa, iba ang nailagay niya. Dahil sa dami, 18 yan eh. Pag 18 kasi, baka nakalimutan mo na yung mga sinabi. Pero ako naman, 12 yan, 3 maleta, isa. Kung totoong tumanggap ka, regardless of the number of the maletas, tumanggap ka. Di ba? Hindi mahalaga yung 3 o isa lamang. Pag napatunayan na tumanggap ka, maaaring nagkamali ka sa bilang, pero hindi ka nagkamali na talagang tumanggap ka ng pera. O kaya, kung ako, hayaan mo na. Chairman Garcia, magdemanda na sila. O saka patunayan nila. At saka mo na lang sila balikan pag sila'y nagsisinungaling. Yan nga dapat na inaatupag ng gobyerno, ng administrasyon. Yung mga kailangan, yung mga proyekto na makakatulong sa ating bansa, hindi yung impeachment, yung pag-prosecute, pag-persecute ng mga kalaban, puro politika eh. Hindi na, alam mo, matagal na yung renewable energy ngayon. Hindi naman nila inaasikaso. Sobrang maraming proyekto na walang nangyayari kasi nga, iba ang focus, iba ang atensyon. Ang atensyon, pagpayaman. Ang atensyon, tugusin ng mga kalaban. Ang atensyon, manatili sa kapangyarihan ng labas sa kanilang termino. Yan ang katotohanan niya. Wala namang problema yung tataas yung SALN mo, assets mo. Kung yun ay nakuha mong REIT mo, ito kaya dapat na i-declare mo yun. So hindi problema yan. Ang mahalaga dyan, may paliwanag mo.
Kung nagdududa kayo, yan, di-imbestigahan nyo, tawagin nyo, di ba, ang dami nyo pinapatawag si Inday Sara nga, di ba, dinimanda nyo, o dinimanda nyo rin, para malaman natin kung anong totoo. Pero para sa akin, basta pwede mong ipaliwanag na lihitimo ang pagtaas ng iyong ari-arian habang ikay nasa kapangyarihan, nunungkulan, walang problema yan. Ang problema, number one, kung hindi mo dinideklara, tinatago mo. Number two, diniklara mo, pero hindi mo maipaliwanag na lihitimo. Gaya ng sinabi ko, kailangan libre. Libre lahat. Edukasyon sa health. Kung hindi kaya ng ilibre lahat, ilibre lahat ng mga hindi kayang magbayad. Ganun lang yun. Wala namang promissory notes. Basta mahirap ka, wala kang kakayan, libre. Libre medisina, libre edukasyon. Libre. Tinanakaw lang eh. Hindi po ba? Yes. Meron namang Yes, Attorney Sal. Meron namang komento si sa Daddy Sivra PH mula sa YouTube. Promissory will be backed up ng government financial institution and social protection agency. Sounds good. Pero for sure, napakadaming requirements niyan at pahirapan. Yeah. Kaya nga dapat wala na nga promissory note. Libre, tapos ang usapan. Ayan. Meron pang komento, Attorney Sal, si Darren. Ito naman, iba naman to. I am anti-DDS but for once I agree with you daw po, Attorney Sal. Pero yung version niya, however, is a bit different. The Chief Justice needs to preside in this impeachment. Hindi naman niya sinasabi kung anong ina-agreehan niya sa akin. Malabo ka dong. Malabo ka bay. Sabihin mo kung anong ina-agreehan mo. Ayan. Happy ka nga sa akin, hindi mo naman sinasabi. Ano ba sinabi ko na agreeable ka? Ayan. Ayan, kung maaari mensahe ka ulit, Darren, kung nanonood ka ngayon. Ito naman from Rod Sanchez, tumutulong o kumikilos naman po ang Supreme Court, kaya lang matagal. Minsan ay malala na ang sitwasyon bago magbaba ng desisyon. May balita pa na ipapalit daw si Ombudsman Boying Rimulya kay SC Judge Marvic Leonen. Kung totoo yan, talagang gusto ng kunin lahat ni BBM. Nakakuha na nga eh. Ano pa bang kukunin lahat? Ayan. Meron pa, Attorney Sal, from RGBZ. Nauumay ang mga taxpayers, walang justice na nangyayari. Kahit anong gawin effort at sacrifice ng dating majority, failed. Ang mga korap, naghahari pa rin ngayon. Kaya lumabas kayo sa kalye. Yung mga minority, inahamon ko kayo. Nakinig kayo ha. Lumabas kayo sa kalye, kayo manguna. Para sundin ngayon ng mga tao. Basta mapayapa. Mapayapang pagkilos, pagprotesta, pagpayag ng damdamin. Pangunahan mo. Yung mga nasa minority, yung nagre-reklamo. Hindi nga. Kaya yung ginawa namin ng mga panahon. Yung mga senador nun, nasa kalsada, papabomba ng tubig, nagpapabatuta, ginagas, lahat na. Pero naninindigan. Hindi puro salita. Lumabas kayo sa kalye. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. May isa pang komento si Marilyn, Attorney. Ano kaya ang kinabukasan na naghihintay para sa ating mga Pilipino kung ganito ang nangyayari sa ating bansa? Pinamumunuan tayo ng mga sindikato. Lord, you have power over all things in this world. Save the Philippines. Lumabas ka sa kalye. Tama na yung mga text mo. Ayan. Attorney Sal, may may nagpapahabol din ng tanong dahil kahapon nga po, isang araw pa ay merong curious po sa inyong suot na damit. Paano daw po i-avail? Saan daw po pwedeng maka-avail ng inyong sinusuot na damit? Maganda daw po ang color. Ipapakita ko sa inyo ha. Meron pang isa Ayan Ayan, nakasuot din Ayan. Gusto nyong makakita, makakuha, hanapin nyo si Billy James Renascia. Siya ang nagpagawa nito. Wow. Mag-text lang kayo at padadala kayo ni Billy James Renascia.